Yung tipo bang kung saan, kahit saan pumunta si Bato de la Rosa, sinusubaybayan, minamanmanan, sinusundan na ho nila yan. Bago niya sabihin na, oh, meron talagang warrant of arrest si Bato de la Rosa. Kasi tignan niyo, alam niya kung nasaan. Alam niya kung saan pumupuntang lugar si Bato de la Rosa. Ah, di ba? Oh, baga, oh, sabi mo, Mick Madi, ha? Eh, sabi mo, pusasang ka ni Trillanes, ha? O sige, sabihin ko ganito. Sabi mo, you ready, ha? Eh, sabi din po ng CIDG, ready din po sila na umaresto kay Bato de la Rosa, mga bossing. Kaya po, yung mga nagsasabi, nako, baka tumakas na yan, baka tuluyan nang mawala sa paningin yan, baka pumunta na sa ibang bansa. Ako, naniniwala po ako na talagang may laging nakabuntot na ho dyan kay Bato de la Rosa para alamin kung saan magtatago, saan pupunta, o kung saan maglalagi ho. Di ba? Sabi ni Tess Parcon, naduwag! Yan po yung si ano, yan po si Bato de la Rosa. Lagi po yung ride. Ano? Siya po yung nagsabi, come on Mr. Trillanes, Mick Madi. Oh, gusto mo ikaw magposa sa akin. Di ba? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, isama dapat si Trillanes kapag ka inaresto. No, exciting yun. Tingin ko mga bossing, yung sinasabi ni Bato de la Rosa na gusto mo Mr. Trillanes, ikaw pa ang magposa sa akin. Hindi papayagan ho ng kapulisan yun eh. No? Hindi ho papayagan. Pero ang tingin ko kung sasama ang dating Senador Trillanes na kunyari nalaman na kung nasaan ang pwesto o lugar ni Bato de la Rosa at pagkatapos mga bossing ay lumabas na din yung talagang warrant of arrest. Pwedeng nasa gilid si dating senador eh. Yung ganun lang ho, no? Tapos magpipicture lang pong ganun, gigilid lang. Pipicture si Trillanes, naku po. Tuwan-tuwa ho talaga siguro, lalo na yung mga kakamping, ano? Eh, ang tagal pong inilalaban yan. Mga kababayan, si Sentry malamang sumamaya sa pag-aresto. Yung tingin ko, pwede. Baka payagan ho. Sa pag-aresto. No? Pero yung siya yung mismong magpoposas, hindi ho papayagan ng mga kapulisan yon mga bossing. Pag bobo talaga mahilig magtago, uy, grabe ka naman kay Senator Bato de la Rosa. Totoo po yan. Mag-boxing na lang kaya sila. Di yung kidnapin ang 10 nako. Ayan na nga po, inuumpisahan na po nga ng mga DDS, mga kababayan eh. Na kesyo daw po, kikidnapin daw si Bato de la Rosa. Kikidnapin na naman si Bato de la Rosa. O, ganyan. Kagaya lang din po nung ipinakalat nila kay dating Pangulong Duterte, kesyo daw po, kinidnap daw po ang dating Pangulo, mga bossing. Biruin mo, yung mga ng mga DDS, yung mga dahilanan ho, di ba? Oh, eto pa isa, no? Asan na ba? Eto pa isa, pagka yan, nandoon na sa ICC, malamang manalangin niya, sana pupunta na din si Bungo dito, ano? Para 3 kami nila dating Pangulong Duterte. Eh, wag kayong mag-alala, mga DDS. Dahil si Bungo naman daw, ano naman daw yan, first quarter of 2026. Yun. Magkakasama-sama na talaga sila dyan. Magluluto, baka magkakainan, at kung ano-ano pa, yung pwede nilang gawin. At least, etong dalawa na ito, matutupad ho, mga bossing, yung ipinangako doon sa mga DDS na sasamahan nila si dating Pangulong Duterte kahit saan magpunta. Eh di ba yan naman yung pinangako sa mga DDS bago mag-eleksyon, pagkatapos ng eleksyon or whatever, kung alin man dyan, sasamahan natin si Tatay Digong. Oh, ito na, pagkakataon ninyo. Hindi na kayo gagastos ng pamasahe. Libre na, no? At private jet pa. Hindi na kayo gagastos ng pamasahe, hindi na kayo hahalo sa ibang tao. Oh, kayo-kayo lang. Aba, eh ang dami po yata ang nangangarap na makasakay ng private jet. O biruin mo yun. Sabi ni BMB, Mama Labs, naubos na ang DDS senador. Eh malamang ho, ganyan ang mangyari dyan, mga bossing. Talagang mauubos po yung mga DDS senator dyan, no? At ang nakikita ko ho, baka si Ruben Padilla at sino ba yung isa? Si Ruben Padilla at si Boy 10K na lang ang matira diyan sa mga senador na yan. Bakit to, mga bossing?
Eto pa yung isa, isa pa din ito. Nanganganib din po. Nanganganib mapasok sa oblo, nanganganib matanggal sa pagkasenador. Oh, 'di ba? Marcoleta faces perjury complaint, mga kababayan. Sabi naman ni Marcoleta, mga bossing, wala namang batas na nagsasabi na dapat isulat niya yung mga kaibigan o yung mga donors nung kanyang panahon ng eleksyon. Sabi po ni Marcoleta yon. Sino po ba ang pakikinggan natin? Si Rodante Marcoleta na sinasabi pong lowest rank na abogado o versus po itong mga nagpapaliwanag, mga kababayan, na mali yung ginawa ni Marcoleta na hindi pagsulat ng mga donor doon sa kanyang sose, doon sa expenditure ng kanyang kampanya. Di ba? Kasi po ang sabi nung sose, mga bossing, ang sabi ng batas, ilagay mo lahat dyan ng mga nag-donate sa iyo, ng mga tumulong sa iyo, sa iyong kampanya. Pero yung kay Marcoleta, wala, zero, mga bossing. Di ba kasama po doon sa pagpasa nun, ang panunumpa na, eto po yung aking sose. Sinusumpa ko po dyan, no? Na ang lahat ng isinulat, itinala ko dito, ay pawang katotohanan lang. Kapag ka po, nagsinungaling ka daw, doon sa pinanumpaan mo, ito, ang posibleng maging kaharapin mo. Perjury. Nung una, ang nakita natin, 1 taon hanggang 6 na taon na posibleng makulong po si Marcoleta. Pag napatunayan. Panoorin mo lang yung interview niya doon sa Net25 at panoorin mo kung ano daw yung sinabi niya o sinulat niya doon sa kanyang sose. Alam mo na nagsinungaling siya. Ang hirap po ng ilulusot nito, mga bossing. Ewan ko kung sino ang kukuhanin na lawyer, abogado ni Marcoleta. Ang nakikita ko dito, mga kababayan, ang gagawin na naman po nila, i-style na naman po nila ito. Yung style po ng pag-uudlot na naman po. Hanggang sa makalimutan ng tao, hanggang sa makakita tayo ng butas para ibasura na lang yung kaso na yan. Pero kung yung sasabihin nila, yung magpapaliwanag sila mismo doon sa sinasabing pagsisinungaling ni Marcoleta doon sa kanyang sose, tingin ko hindi ho nila kayang idepensa yan. Sabi ni Lamo Destar, bakit si Marcoleta lang ba ang may mga donor? No, bote siya, hindi pera ng bayan ang ginamit. Sandali, huwag tayong lalayo. Sandali, huwag tayong lalayo, no? Kayo, yung naman, no? Bakit si Marcoleta lang ba may mga donor? Meron, sila Ches Escudero din. May mga donor din sila Ches Escudero.